Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at ito po ang day 11 ng aking daily devotion. Anin pong itutuloy ang trusting in God in financial matters. At sa araw na ito, ang ating talatang pagtutuon ng pansin ay ang Proverbs chapter 22 verse 7. Sabi dito, ang mahirap ay nasa kapangyarihan ng mayaman. Ang nangangailangan ay alipin ng nagpapahiram. So, ang talatang ito ay about sa utang, sa pangungutang, ganun. Sa unang teaching po, sa unang katuruan ay being a borrower is not a sign of God's provision. So, kapag daw ang tao ay nangungutang, maaaring senyales daw ito na hindi siya in God's favor. So, kumbaga hindi siya parang hindi siya, sabihin na natin na hindi siya pinagpapala ng Panginoon kung siya ay borrower. Kasi nga, alam naman natin na God will provide. So, ibig sabihin kapag nangungutang tayo, pag ganun, parang pwede nating sabihin na hindi pabor ang ating Panginoon sa atin, ganun. Pangalawang teaching ay the borrower is the slave of the lender. So, ang mga nangungutang daw, ang mga nanghihiram ay alipin ng mga nagpapautang. So, ibig sabihin ba, parang sa bangko, sabi ni Pastor Russell doon na alam naman natin na ang pangungutang ay hindi lang basta utang. Yung utang na yan ay may tubo yan, meron niyang interest. So, ibig sabihin daw, parang ganon, sa pamamagitan nun, nagiging alipin tayo ng mga mangungutang. Kasi nga, yun nga, parang, sabi ni yung term ni Pastor Russell doon ay parang nagkatrabaho tayo sa kanila ng libre. Kasi nga, yun nga, pag nangungutang tayo, nagkakaroon ng interest. So, kumbaga parang nagkakapera sila ng parang trabahador nila tayo, gano'n. Kumbaga parang nagtatrabaho tayo ng libre para sa kanila, gano'n. Pangatlong teaching naman ay the habit of borrowing can affect the next generation. So, totoo, tunay naman na maaaring maapektuhan yung mga next generation. For example na lang, ako, kunwari, nangutang ako ng nangutang. Pag namatay ako, syempre, sino magbabayad ng mga utang ko? Edi syempre, yung mga anak ko. Tapos, pwede rin natin sabihin na, kunyari ako, mangungutang ako, pwede yung mamana ng mga anak ko. So, pwedeng kagisnan or kalakihan ng mga anak ko na sila din, mangutang din kasi nga yung tatay nila nangungutang, ganun. So, sa unang application naman ay run away from the cycle of borrowing as if your life depends on it. So, kumbaga parang takbuhan daw natin, ganun. Or iwasan natin ng talagang malala yung pangungutang as if our life daw ay depends on it. So, kumbaga, parang sinasabi na maging allergic tayo sa pangungutang ganun na yung talagang wag na wag tayong mangutang dahil parang ayoko niyan, hindi ako mangungutang dahil parang kumbaga sabi natin na hindi ako mangungutang dahil hindi yan kinagigiliwan ng Diyos, ganun. Magiging tao ako na hindi nangungutang kasi nga hindi yan gusto ng Lord, hindi yan gusto ng Diyos. So, parang yun yung sinasabi dito, no? Sa ikalawang application naman ay trust God's provision is enough and commit to live with our means. So, ibig sabihin daw, paniwalaan natin na yung binigay sa atin ng Panginoon ay enough na. Huwag na tayong maghangad ng iba. At mabuhay lang tayo ng naaayon sa kakayahan natin. So, ibig sabihin, kapag daw, sabi daw ni Pastor Russell na kapag daw binigyan tayo ng 100, edi
na pang-ulam, kunyari pag meron tayo ng 100 pesos na pang-ulam, so yun lang, yun yung ulam natin. Mag-ulam daw tayo ng sardinas o ano-ano. Kumbaga, kapag kung 100 lang, kung 100 pesos lang ang pera mo, huwag kang maghangad ng fried chicken. Ganun yung pagkakasabi ni Pastor Russell na. So, totoo nga naman na kung ito lang yung para sa'yo, kung ito lang yung meron ka, syempre, huwag kang maghangad. Huwag tayong maghangad ng mas malaki. So, di ba sabi, huwag tayong maghangad ng hindi naman natin kaya, ng hindi kaya ng ating means. Ganon. So, ayun, trust God's provision is enough. So, makontento tayo sa kung anong meron tayo. Nang sa ganon, hindi tayo mag-end up sa pangungutang. At ikatlong application naman ay aim to be a giver, not a borrower. So, syempre, kumbaga tayo ang kumbaga, i-aim natin ganun, parang mag-focus tayo or pangarapin natin na balang araw, tayo yung magbibigay, hindi yung manghihiram o hindi yung mangungutang. Kasi nga, sabi nga na ang pangungutang daw ay hindi daw kinagigiliwan ng Diyos. So ayun, hangga't maaari, huwag tayong mangungutang at kumbaga, huwag tayong mangungutang at the same time, tayo yung magbigay, tayo yung magpautang kasi nga dahil ayun nga, ang pangungutang nga ay hindi nga kinagigiliwan ng Diyos. So talagang iwasan natin yung pangungutang, no. So sabi dito, ang sa discussion ay what practical step we take towards being a giver from being a borrower. So syempre, ako ngayon alam ko na ang pangungutang ay hindi kinagigiliwan ng Diyos at ang pangungutang ay hindi in God's favor. So ako, makukontento ako sa kung anong meron ako or magtitiis ako. So kumbaga, kung ang pera ko ay 100 lang. Hindi na ako maghahagad ng 200 pa kasi nga yun lang ang meron ako eh. Yun lang yung provide sa akin ng Panginoon eh. So enough na yun. Kaya dapat hindi na ako maghangad pa ng 200 kasi 100 lang yung binigay sa akin eh. So ganun dapat ang way ko ng pamumuhay. So syempre, dahil din sa verse na to, mas na-emphasize sa akin na dapat akong magsikap sa buhay nang sa ganun, magkaroon ako ng, kumbaga, maging maluwag yung buhay ko para hindi ako mag-end up ng pangungutang, maging ako pa yung magpapautang, ganun. So, dapat ay magkaroon ako dapat ay maging mas masipag pa ako para hindi ako mag-end up being a borrower kasi nga hindi daw kinagigiliwan ng Diyos yung pangungutang. So, maraming salamat po at ito po ang huling parte ng aking daily devotion sa araw na ito. Glory to God po. God bless.